Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 381 hanggang Kabanata 390. Kabanata 381. Master Jiang, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Mas mabuting alisin na natin siya agad para maiwasan ang mga aksidente. Walang emosyong sabi ni Nufo King Kong kay Jiang Yutang. Tumango si Jiang Yutang at sinabi, sige, iwanan mo siya sa iyo, at iwanan mo sa akin ang mga tao sa paligid niya. Simula ngayon, wala nang taong nagngangalang Yehan sa Huadong. Pagkatapos ng lahat, naglakad palabas si Jiang Yutang, isang makapangyarihan at nakakatakot na aura ang bumalot sa buong kalangitan sa gabi, at lumabas din ang tatlo mula sa Nufo King Kong. Maingat na tinitigan ng tatlo si Yehan. Ngayong gabi, kung sesulakay silang tatlo ng sabay-sabay, wala nang takas si Yehan. Ang lakas ng line-up. Nakita ang labanang ito, unti-unting naging malamig ang mukha ni Yehan, ngunit sa sandaling ito, biglang nagsimula ang mga hiyawan ng takot mula sa buong paligid ng patio, at ang mga masters ng Chanzen Society ay nasa kaguluhan, na hinaluan din ng mga pisikal na nilalang. Ang tunog ng pagpunit ay tila nakakatakot at malamig sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Nakarinig ng ganitong uri ng paggalaw, huminto ng magkakasunod sina Jiang Yutang at Nufo King Kong at malamig na tumingin kay Yehan. Sa wakas lumitaw ang handang backhand ni Yehan. Sa katunayan, natural na hindi paniniwalaan ni Jiang Yutang at ng iba na tatlong tao lang ang kasama ni Yehan. Lihim, dapat may iba pang mga paghahanda si Yehan, ngunit kahit na may iba pang mga paghahanda si Yehan, hindi sila mag-aalala dahil ngayong gabi ang kanilang lineup ay medyo nakakatakot. Kulog. Ang mga nakakatakot na tunog ng labanan ay nag-echo sa paligid ng patio. Sa loob ng kalahating minuto, lahat ng masters ng Chanzen Society sa labas ng patio ay napatay. Ang mga bangkay ay nagkalat sa lupa, ang dugo ay umaagos tulad ng ilog, at ang kanilang kamatayan ay trahedya. Ang ilan sa kanila ay direktang napatay ng malakas na kapangyarihan at napunit sa dalawa. Matagal nang nagsasanay ang Tianlongwei sa buhay at kamatayan sa kagubatan, nakaharap sa mga hindi tao na halimaw araw-araw, at matagal nang nabuo ang kanilang mga malupit na taktika. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga masters ng Chanzen Society ay hindi mga tao, itinuring silang mga halimaw sa kagubatan, at brutal na pinatay sila. Ang mga pader ng bakuran ay binagsak ng isang nakakatakot na puwersa, ang malakas na tunog ay nagpang-inig sa lupa, at sa gitna ng alikabok, isang grupo ng mga lalaki na puno ng nakakatakot na duguan na aura ay dahan-daang lumitaw sa bakuran. Ang makapangyarihang aura ay agad na nagbago ng mga mukha ng mga masters ng Chanzen Society. Maliit na rendo, mayroong 12 maliit na rendo. Bukod dito, ang mga taong ito ay hindi ordinaryong mga masters ng maliit na rendo realm, ang aura sa kanila ay masyadong nakakatakot. Nagbago ang kulay ng mukha ni Jiang Yutang, at gayon din ang mga mukha ng trio ng Nufo King Kong. Wala sa kanila ang inaasahan na ang handang backhand ni Yehan sa lihim ay magiging nakakatakot. Yehan, saan niya nahanap ang 12 nakakatakot na mandirigma na ito? Bakit wala man lang balita noon? Tianlongwei, patayin hanggat gusto mo, lahat ng tao dito ngayong gabi ay iyong biktima, ang labanang ito ngayong gabi ay ang oras para sa iyo na sumikat sa ilalim ng lupa, Tianlongwei, ako ay hindi matatalo. Patayin! Nahulog ang malamig na boses, at ang 4 na Heavenly Dragon Generals at ang 8 Heavenly Dragon Guards ay nag-atake ng sabay-sabay. Sa isang iglap, ang mga masters ng Chanzen Society sa bakuran ay napatay ng 12 ng tao na may walang awa at nakakatakot na mga pamamaraan. Ang lakas ng koponan ng Chanzen Society, paano kaya mapapatigil ang Heavenly Dragon Guard na kilala sa pagpatay? Dam Yehan, Hall Master Jiang, patayin natin siya ng magkasama. Galit na galit ang Angry Buddha King Kong, at biglang nagpaputok kay Yehan at sa iba pa, hindi naglakas loob na pabayaan si Jiang Yutang. Ang sitwasyon ngayong gabi ay lampas sa kanilang inaasahan, sa ngayon, ang tanging paraan upang gawin ito ay ang patayin si Yehan sa lalong madaling panahon. Upang malutas ang labanan, ang 12 taong iyon ay masyadong nakakatakot, at hindi problema na walisin ang kanyang bloody handhold. Gayunpaman, sa sandaling kumilos ang tatlong Nufo King Kong at Jiang Yutang, agad silang naghiwalay. Si Silly Ben ay nakipaglaban kay Nufo. Matagal na silang magkalaban.
Sa laban-laban sa ikatlong hari, direktang pumunta si Yehan sa unang hari. Tulad ng sinabi niya, matagal na niyang iniisip ang ulo ng unang hari. Tungkol naman sa natitirang 6 na Heavenly Dragon Guards, hindi sila nakahanap ng anumang kalaban na makakatapat sa kanila, at patuloy nilang pinatay ang mga masters ng Chanson Society. Yehan, kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, kung gayon tutuperin ka ng hari ng langit. Nakikita na papalapit sa kanya si Yehan, habang tumatawa ng malakas ang unang hari ng langit, ang kanyang pagnanais na pumatay ay lalong lumala. Tulad ng isang bakal na martilyo, malakas niyang sinuntok ang katawan ni Yehan. Ang suntok na ito ay tiyak na makakasugat ng malubha sa isang master na kakapasok lang sa kaharian ng junior governor sa isang suntok. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na pag-atake ng unang hari ng langit, hindi umatras si Yehan. Lumabas ang Longquan Sword mula sa talukbong nito at naging isang nakakagulat na kabayo, lumilipad sa kalangitan sa gabi. Ang tibak na ito ay napakakatakot na pinunit nito ang kawalan at biglang bumagsak patungo sa ulo ng unang hari ng langit. Hindi maganda, maliit na rendo. Sa unang araw, nadama ng hari ang kapangyarihan ng tibak ni Yehan. Nagulat ang kanyang puso, at mabilis niyang binawi ang kanyang kamao at umatras. Matapos masira ni Yehan ang unang yugto ng Xiaorendo, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay naging isang master na katumbas ng kalagitnaan ng Xiaorendo, ngayon kasama ang karagdagan ng mga mahiwagang armas tulad ng Longquan Sword, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tumaas ng ilang halaga. Ang kaharian ng unang hari ng langit ay nasa kalagitnaan lamang ng yugto ng Xiaorendo. Sa pagsasalita, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa kay Yehan, ngunit mayroon pa ring Longquan Sword sa kamay ni Yehan, kaya ang unang hari ng langit ay medyo mas malakas sa kanyang mga kamao. Maaari ba niyang harangan ang Longquan Sword ni Yehan? Boom! Ang walang awa na liwanag ng tibak ay humihip pababa, at isang nakakatakot na marka ng tibak ang lumitaw sa buong lupa, na napunit. Matapos umiwas ang unang hari sa tibak ni Yehan, ang kanyang mukha ay natakpan ng malamig na pawis. At ang lakas sa pakikipaglaban ay napakakatakot. Hindi binigyan ni Yehan ang hari ng pagkakataong gulatin ang unang araw, hindi siya nagtagumpay sa isang tibak, at ang kanyang pangalawang tibak ay sumunod kaagad. Yin Yang Liangyi Swordsmanship. Sa kalangitan sa gabi, ang malamig na sword chi ay nag-cross, at ang dalawang panghuli na puwersa, isang yin at isang yang, ay pinakawalan ng sabay. Nakita ko na ang kawalan sa paligid ng unang hari ay tila nakakulong, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay ay biglang bumuhos. Sumigaw ng malakas ang hari ng langit, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinakawalan mula sa kanyang katawan, at ang hindi nakikitang tunay na enerhiya ay nais na harangan ang tibak ni Yehan. Gayunpaman, ang unang hari ay may magandang ideya, hindi lang ito nagtagumpay. Kabanata 382. Puff! Isang bangkos ng dugo ang sumabog mula sa bibig ng unang hari ng langit, at pagkatapos bumagsak, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging manhid. Ang tibak na ito ay halatang nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Qin Tianwang, mag-ingat. Bigla, napansin ni Vajrabuddha na si Yehan ay nagwawasiwas ng isang nakasisira ng lupa na liwanag ng tibak. Ang liwanag ng tibak na ito ay tumawid sa kalangitan, tinatakpan ang kalangitan sa gabi sa itaas ng ulo ng unang hari ng langit, na naglalabas ng walang katapusang kapangyarihan. Matapos mahulog ang mga salita ni Buddha King Kong, ang tibak ay bumagsak din patungo sa unang hari ng langit na kakagising lang. Sa susunod na sandali, ang unang hari ng langit ay wala man lang pagkakataong makatakas, ang kanyang katawan ay direktang nilamon ng liwanag ng tibak na ito. Namangha, isang malalim na pagkamangha ang lumitaw sa mga mukha ng mga nakakita sa eksena na ito. Ang isang veterano na master na kasing lakas ng unang hari ng langit ay aktwal na pinatay ni Yehan sa loob ng maikling panahon. Ang eksena na ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Kahit na ang talento ni Yehan ay malakas, binuksan niya ang channel ng gobernador, at pumasok sa kaharian ng junior governor, ngunit paano kaya naging napakalakas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban? Ang unang hari ng langit, siya ay isang veterano na Xiaorendo sa kalagitnaan ng kaharian. Bukod sa mayaman sa karanasan sa pakikipaglaban, siya ay napakamay kakayahan din. Paano niya kaya mamamatay sa mga kamay ni Yehan? Kaharian ng Little Rendo. Nanginginig ang mga mata ni na Jiang Yutang at Nu Fo King Kong. Yehan, nasira na niya ang antas na ito, gaano na siya katanda. Para sa kanila, parang himala ito. Sa kasalukuyang mundo ng martial arts, ang unang henyo na Samaire sa channel ng gobernador at Samaire sa kaharian ng maliit na Rendo ay si Nalan Miitian mula sa Hilaga. Naabot niya ang hakbang na ito sa edad na 28.
Nakakagulat na ito, ngunit ang lakas ni Yehan sa sandaling ito ay mas malakas kaysa sa pagkabigla na dala ni Nolan Miitian sa mundo. Dapat natin siyang patayin. Ang pag-iisip ay sumagi sa isipan ni na Jiang Yutang at Nufo King Kong ng sabay. Ang talento ni Yehan ay masyadong nakakatakot at hindi siya maaaring mabuhay. Kapag lumaki si Yehan sa parehong antas tulad nila, sino pa ang makakaharap sa kanya? Gayunpaman, ang ideya sa isipan ni na Jiang Yutang at Nufo King Kong ay tiyak na mabibigo dahil sa sandaling ito, nasa panganib na sila, at ang iba pang anim na Tianlongwei ay sumali sa mga ranggo ng pakikitungo sa kanila matapos na mapatay ang mga masters ng Chansen Society. Sa ngayon, sina Jiang Yutang at Nufo King Kong ay nasa napakalaking presyon. Si Li Ben, Sun Bumi, Zhou Lai, ang apat na Heavenly Dragon Generals, kasama ang anim na Heavenly Dragon Guards, isang kabuoang 13 masters na nagbukas ng governor vessel sa kanila, si Shaben ang may pinakamalakas na kakayahan sa pakikipaglaban, at sina Sun Bumi, Zhou Lai, at ang apat na mahusay na Dragon Generals ay pantay-pantay ang lakas. Higit pa rito, naroon si Yehan na nagbabantay sa kanya, handang samantalahin ang pagkakataon upang kumilos. Sa kasalukuyang sitwasyon, sina Jiang Yutang at Nufo King Kong ay hindi kailanman na naginip na mahuhulog sila sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Orihinal nilang naisip na ang line-up ngayon ay higit pa sa sapat upang patayin si Yehan, at totoo naman iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang master na si Jiang Yutang ay lumitaw. Gayunpaman, minamaliit pa rin nila si Yehan, walang umaasang nagtatago si Yehan ng napakalakas na mamamatay tao sa lihim. Ikatlong hari ng langit, mamatay ka. Dahil sa hindi mahanap ang pagkakataong harapin sina Jiang Yutang at Nufo King Kong, itinutok ni Yehan ang kanyang paningin sa ikatlong hari ng langit. Ngayon ang ikatlong hari ng langit ay hindi na makatiis ng matagal sa pag-atake ng dalawang Heavenly Dragon Guards. Ngunit ayaw nang maghintay ni Yehan, kaya pagkatapos maghanap ng pagkakataon, direktang winasiwas ni Yehan ang kanyang tailback. Nakaharap sa tailback ni Yehan, ang ikatlong hari ng langit ay gustong makatakas, ngunit ang kanyang pag-atres ay hinaranggan ng dalawang Heavenly Dragon Guards. Ayaw ko. Nakita ang liwanag ng tailback na malapit nang mahulog sa kanya, sumigaw ang ikatlong hari ng langit, ang kanyang mga mata ay lubhang desperado, ngunit ang kanyang kapalaran ay tiyak na ngayong gabi, hindi na siya mabubuhay upang makita ang araw bukas. Gamit ang paghampas ng tailback ni Yehan, ang ikatlong hari ng langit ay direktang napatay, at wala man lang siyang kakayahang lumaban. Mula noon, ang unang hari ng langit at ang ikatlong hari ng langit na pumunta sa Jiangsu at Zhejiang ay parehong namatay. Kung ay didagdag ang naunang pangalawang hari, 3 sa 4 na hari ng langit ng Chansen Society ang namatay, at ang natitira na lamang ay ang ika-4 na hari ng langit at ang ikatlong hari. May 3 tao, ang galit na Buddha King Kong at ang maaway na kilay na King Kong. Ngunit, ngayong gabi, si Nufo, nabubuhay pa ba siyang makauwi ng buhay? Napatay ang ikatlong hari ng langit at 2 pang Heavenly Dragon Guards ang sumali sa labanan laban kina Jiang Yutang at Nufo King Kong. Ito ay isang nakakatakot na labanan na may napakamalakas na kapangyarihan ng pagkawasak. Isang kabuoang 17 masters mula sa kaharian ng mga gobernador ang nagbanggaan. Ang bakuran ay nawasak na sa isang gulo, at may mga palatandaan ng pagbagsak anumang oras at kahit saan. Sa dilim, mayroong maraming pares ng mga mata na nakatingin sa nakakatakot na labanan sa bakuran. Ano ang mangyayari sa labanan ni Yehan at Chansen ngayong gabi? Sa katunayan, maraming tao sa timog na ilalim ng lupa ang nagbibigay pansin kung ang binata na kasalukuyang pinagtatawanan ng mundo ay makakasurvive pa rin sa silangang China. Siyempre, ang sagot ay halata na ngayon. Sa labas ng bilog ng labanan, pinanood ni Yehan mula sa gilid, sina Jiang Yutang at Nufo King Kong ay hindi mahina, lalo na si Jiang Yutang. Sa ilalim ng pinagsamang pagsugpo ng maraming masters, siya ay nagtamo lamang ng ilang menor de edad na mga sugat, at mayroon pa rin siyang kakayahang protektahan ang sarili. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Wrathful Buddha King Kong ay hindi maganda. Maraming sugat sa buong katawan niya. Ngayong gabi, hindi maiiwasan na mawala ang kanyang buhay, na hindi na mababago. Tawa. Sa oras na ito, si Yehan, na gumagamit ng Yin-Yang Dharma Eye, ay nakakita ng isang nakamamatay na kapintasan sa Nufo King Kong, kaya hinugot niya ang kanyang tailback, at ang kanyang buong katawan ay parang isang itim na kidlat. Kung hindi siya makahinga, ang kanyang tailback ay lumitaw na sa ere. Hinawakan niya ang likod ni Nufo King Kong, at may isang senggal, ang kaliwang braso ni Nufo King Kong ay biglang naputol. May isang hiyaw, ang dugo ay sumabog mula sa sirang braso ni Vajra Wrath Buddha, at ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang putla.
Samantalahin ang pagkakataong ito, ang kamao ni Shaben ay walang awang bumamba muli sa nakaraan. Ang suntok na ito ay direktang tumama sa kalbong ulo ni Nufo King Kong, at may isang pagsabog, ang mga buto sa ulo ni Nufo King Kong ay parang nabasag. Sa pangkalahatan, siya ay dumura ng isang bangkos ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay tumama ng husto sa lupa, nahihilo. Kabanata 383. Nakita ang pagkakataong ito, agad na tumakbo ang ilang Heavenly Dragon Guards ng walang awa, at gamit ang kanilang malupit na mga pamamaraan, pinaghiwalay nila ang katawan ng Nufo King Kong. Ang Heavenly Dragon Guards, ang kanilang mga puso ay lubhang malupit, pinapatay ang mga tao dito. Tulad ng isang halimaw sa kagubatan. Ang mahirap na Nufo King Kong ay namatay sa isang kakilakilabot na paraan, wala man lang kumpletong katawan ang naiwan. Ang pagkamatay ng isang henerasyon ng mga masters ay nagparamdam ng paghihinayang sa mga tao. Ngunit sa sandaling mamatay ang Furry Buddha Vajra, si Jiang Yutang ay biglang naging walang magawa. Mapoprotektahan niya ang kanyang sarili kanina, ngunit ngayon ay wala na siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Ang 17 Junior Masters ay nagpahirap sa kanya na lumaban. Gago! Ang ganitong uri ng mapait na labanan ay nagpagalit kay Jiang Yutang, ngunit alam niya na kailangan niyang umalis bago siya tuluyang nasa panganib, kung hindi, iiwan niya ang kanyang buhay dito tulad ng galit na Buddha Vajra. Iniisip ito, sumigaw ng malakas si Jiang Yutang. Sinanay niya ang hirap ni Bai Yashao, ang kanyang palad ay kasing tigas ng bakal, at sinuntok niya ang 4 na mahusay na Dragon Generals ng isang suntok, ngunit kahit na ganoon, ang likod ni Jiang Yutang ay matigas na tiniis ang mga pag-atake ni Sun Bumir, Zhou Lai at ilang Qianlong Wei. Matapos tiisin ang ganitong uri ng pag-atake, ang mukha ni Jiang Yutang ay agad na naging sobrang pula, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at sumabog ang dugo na may tunog na, wow, at kaagad, ang kanyang buong katawan ay kasing bilis ng kidlat, at nagmadali patungo sa siya ay tumakas sa kalangitan sa gabi sa malayo, hindi naglakas loob na manatili kahit kaunti, natatakot siya na hahabulin siya ni Yehan at ng iba pa. Huwag habulin, hayaan mo siyang mabuhay ng ilang araw pa. Pinigilan ni Yehan ang Qianlong Wei na malapit ng habulin. Nanalo na sila sa labanan ngayong gabi, at lubos na nilinis ang mga masters na pupunta sa Jiangsu at Zhejiang. Matapos ang labanan, ang natitirang paglilinis ng digmaan ay natural na iniwan kina Hiao Zhang at ng iba pa. Hindi maiwasang manginig sina Hiao Zhang at ng iba pa nang pumunta sila rito at makita ang mga kakilakilabot na mga bangkay. Ang mga taong ito ay masyadong malupit na umatake, at hindi nila itinuring ang mga masters ng Chanzen Society bilang mga tao. Pinagmasdan ni Hiao Zhang at ng iba pa ang katawan ng Qianlong Wei, at ang kanilang mga mata ay nag-freeze ng magkasama. Ang napakalaking duguan na aura sa grupong ito ng mga tao ay nagparamdam sa kanila ng takot. Tinitingnan sila, parang tinatitigan sila ng Diyos ng kamatayan. Pareho. Siyempre, si Yehan ay may ganoong makapangyarihang puwersa sa ilalim ng kanyang mga kamay, na nagpasaya kina Hiao Zhang at ng iba pa. Mabuti na lang at sila ay mga tao ni Yehan, hindi mga kaaway ni Yehan. Ginoye, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Tumingin si Hiao Zhang kay Yehan at nagtanong. Sabi ni Yehan, ang susunod na hakbang ay natural na ang pagbagsak sa Bloody Hand Hall, sirain si Jiang Yutang, ang mga pinuno, kung paano kontrolin ang Huadong, hindi ko tatanungin, ikaw ang aking mga tao, naniniwala ako na magagawa mo ito ng maayos, ako mayroon lamang akong isang kahilingan, na dapat walang mga boses na sumasalungat sa akin sa silangang China, kaya mo ba ito? Sina Hiao Zhang at ang iba pa ay labis na nasasabik nang marinig ang mga salita ni Yehan. Ang mga salita ni Yehan ay lubos na ibinigay sa kanila ang kapangyarihan sa pagkontrol sa silangang China, na nangangahulugan na sila ang magkokontrol sa ilalim ng lupa ng silangang China sa hinaharap. Siyempre, kailangan pa rin nilang sumunod kay Yehan. Hindi magiging nagdadalawang isip si Yehan na ibigay ang kapangyarihan sa pagkontrol sa silangang China kina Hiao Zhang at ng iba pa. Nang siya ay hirapan at maging isang katatawanan ng mundo, sina Hiao Zhang at ang iba pa ay hindi humarap sa kanya at iniwan siya. Ito ay nagpapatunay na ang kanyang orihinal na desisyon ay hindi mali. Sina Hiao Zhang at ang iba pa ay hindi pa rin siya iniwan noong siya ay nasa pinakamahirap na panahon. Kung ganoon, bakit hindi ibigay ni Yehan ang kapangyarihan sa kanila, bigyan sila ng pinakamalaking karapatan at interes, at hayaan silang lubos na sumunod sa kanya. Siyempre, si Yehan ay walang interes na personal na kontrolin ang ilalim ng lupa sa silangang China, at wala rin siyang oras. Sa silangang China, gamit ang kapangyarihan sa kanyang kamay bilang isang panakot, walang sino man ang maglakas loob na umabot muli dahil ang Chanzen Society ay isang madugong halimbawa. Ginoye, huwag kang mag-alala. Tiyak na babantayan namin ang silangang China para kay Ginoye.
Sa ilalim ng lupa ng silangang China, si Ginoo Ye ay tiyak na magsasalita ng kanyang isipan. Seryosong sinabi ng apat na Hiyaozong. Naniniwala ako na kaya mo ito. Ang nangyari sa silangang China, sa katunayan, pagkatapos ng pagtatapos ng digmaan, ay kumalat na sa maraming bahagi ng timog na ilalim ng lupa, at ang mga lihim na sumusunod sa insidenteng ito ay nakakuha ng balita. Ang mga masters ng Chanzen Society na pumunta sa Jiangsu at Zhejiang ay naubos, namatay ang Lufo King Kong, namatay ang unang hari ng langit, at namatay din ang ikatlong hari ng langit. Bukod dito, si Jiang Yutang, na nakipagtulungan sa Chanzen Society upang harapin si Ye Han, ay tumakas din na may malubhang pinsala. Ito ay isang napakasumasabog na piraso ng balita. Magdamag, 3 masters ang namatay sa timog na ilalim ng lupa. Ang ganitong bagay ay hindi nangyari sa loob ng maraming taon. At, higit na mahalaga, ang unang hari ng langit ay namatay mismo sa mga kamay ni Ye Han. Ang balitang ito ang pinakasumiksik. Ang unang hari ng langit ay medyo sikat sa ilalim ng lupa ng timog. Maaari siyang ituring na isang master. Namatay siya sa mga kamay ni Ye Han. Ang antas ng channel ng gobernador ay binuksan na. Ang mga nakarinig ng balita ay nagulat sa una, ngunit kasabay nito ay hindi pa rin nila ito mapaniwalaan. Gayunpaman, ang labanan kung saan pinatay ni Ye Han ang unang hari ng langit ay naitala na ng isang taong lihim na sumusunod sa labanan. Mayroong isang video sa loob, kailangan kong paniwalaan ito. Sa loob ng ilang sandali, ang pangalan ni Ye Han ay sumikat sa timog na ilalim ng lupa. Noong nakaraang panahon, bagaman ang pangalan ni Ye Han ay kumalat sa buong timog, ngunit noong panahong iyon, itinuring lamang siya ng iba bilang isang katatawanan, ngunit ngayon, walang sino man siya ay magpapatuloy na ituring si Ye Han bilang isang katatawanan. Oo, lumuhad siya sa harap ni Nolan Mietian sa hilaga, ngunit ano naman? Si Nan Ye Han ay si Nan Ye Han pa rin. Ngayong gabi, pinugutan niya ng ulo ang unang hari ng langit ng may malaking lakas, pinatutunayan sa mundo na karapat-dapat siya sa pangalang Nan Ye Han, at walang kasinungalingan. Mula rin ngayong gabi, ang titulong unang henyo ng Huaxia Wulan ay nagpalit ng kamay. Hindi na ito si Nolan Mietian sa hilaga, kundi si Ye Han sa timog. Kabanata 384. Binuksan ni Nolan Mietian ang ugat ng gobernador sa edad na 28 at tinawag na unang henyo ng Chinese martial arts. Ngunit ngayon, binuksan ni Ye Han ang channel ng gobernador sa edad na wala pang 20. Mula sa puntong ito ng pananaw, sa mga tuntunin ng talento, mas mahusay na siya kaysa kay Nolan Mietian. May Nolan sa hilaga at Ye Han sa timog. Mula ngayon, ang mga tao sa mundo ay hindi na nag-aalinlangan sa 8 salitang ito, isang walang kapantay na henyo ang ganap na lumitaw sa timog. Nakatayo sa tuktok ng ulo ni Nolan Mietian sa unang araw. Matapos marinig ang balita, ang sekular na mundo ng China at ang sinaunang mundo ng martial arts ay lubos na nagulat, at ang mga pinuno ng mga pangunahing sinaunang sekta ng martial arts ay lahat ay nagulat. Ang ganitong bagay ay nangyari lamang isang beses nang buksan ni Nolan Mietian ang channel ng gobernador. Ngayon, nangyayari na naman ito. Yanjing, ang punong tanggapan ng Security Bureau, si Sito Zhenchen ay tumawa ng malakas, na nagdulot ng pag-echo ng kanyang boses sa buong silid. Kung hindi dahil sa mahusay na soundproof metal gate upang harangan ito, ang mga tao sa Security Bureau ay maaaring magduda kung ang kanilang direktor ay nagkakamali ba ng gamot. Natawa ka na ba ng sapat? Manahimik ka kapag natawa ka na ng sapat. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may mahigpit na mukha ang nakaupo sa tapat ni Sito Zhenchen. Nang magsalita ang lalaking ito, hindi niya hinayaan si Sito Zhenchen, ang direktor ng Security Bureau, kahit kaunti, sa mga mata. Nang marinig ito ni Sito Zhenchen, hindi siya nagalit, ngunit dinilaan ang kanyang mukha at sinabi, "Kapatid, kumusta naman? Sinabi ko na ang batang ito ay tiyak na lalampas sa batang lalaki mula sa pamilya Nolan sa hinaharap, tama ako tungkol doon, ngunit ito ang bilis kung saan binuksan ng batang lalaki ang Doom Meridian ay masyadong mabilis, na ikinagulat ko. Sa pagkakataong ito, kahit na may maganda kang mata, hindi ito walang kabuluhan para sa akin na protektahan siya." Ang mga mata ng lalaking nasa katanghalian ng edad na may mahigpit na mukha ay kalmado, ngunit kung susuriin mo ng mabuti, makikita mo na mayroong isang bahid ng emosyon na nakatago sa kanyang mga mata, na parang ang ganitong henyo ay bihirang lumitaw sa sinaunang mundo ng martial arts. Kapag lumitaw ito, tiyak na ito ay isang walang kapantay na powerhouse na makakaapekto sa isang panahon. Hehe, talagang inaabangan ko ang susunod na pagdating ng batang ito. Sa oras na iyon, ang kanyang banggaan kay Nolan Mietian ay tiyak na magiging sentro ng atensyon ng lahat. Nakangisi si Sito Zhenchen na may bahagyang pag-asam sa kanyang mga mata.
Susunod na pagkakataon na ang isang binata na kailangang lumuhad ay darating, talagang magugulat ba siya? Huwag mong kalimutan kung sino ang nasa likod ni Nolan Mietian. Malamig na umungol ang mahigpit na lalaking nasa katanghalian ng edad at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, narinig kong nagre-recruit ka ng mga talento sa hukbo kamakailan, kung tama ang hula ko, para ba ito sa batang ito? Nakarinig nito, tumawa si Sito Zenchen at sinabi, talagang wala akong maitago sa aking nakatatandang kapatid, karapat-dapat ka na maging isang Diyos ng militar. Diyos ng digmaan, lumalabas na ang mahigpit na lalaking nasa katanghalian ng edad na ito ay ang sobrang malakas na tao na kilala bilang haligi ng pagprotekta sa bansa, ngunit siya ay nakatatandang kapatid ni Sito Zenchen. Natatakot ako na hindi marami ang nakakaalam tungkol dito sa Yanjing City. Huwag mo akong bigyan ng mataas na sombrero, sasabihin ko sa iyo, maaari siyang magkaroon ng isang tao, ngunit mas mabuting makontrol mo siya. Malamig na umungol ang Diyos ng digmaan, hindi niya isasaalang-alang ang isyong ito mula sa isang personal na pananaw, mula sa kanyang pananaw, ito ay ang bansa, at ang lahat ay dapat na kontrolado, upang sila ay magkakasamang mabuhay. Huwag kang mag-alala, kapatid, ang batang ito ay hindi ang uri ng taong walang utang na loob. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid, maaari siyang mawala ng dignidad at lumuhad. Ako, si Sito Zenchen, ay tapat sa kanya, at naniniwala akong maaari niyang pretuhin ako ng tapat. Sinabi ni Sito Zenchen sa ganitong paraan sinabi. Sana nga, sabi ng Diyos ng digmaan, dahil nagre-recruit tayo, padalhan natin siya ng isang grupo ng mga piling tao. Narinig kong sa labanan sa silangang China, ang batang ito ay mayroon talagang isang makapangyarihang koponan na nakatago sa kanyang mga kamay, kahit na hindi namin ito nalaman, dapat siyang magkaroon ng isang espesyal na base ng pagsasanay, para lamang sa batang ito na sanayin tayo ng isang grupo ng mga masters. Nakarinig nito, inikat ni Sito Zenchen ang kanyang mga mata, at mahirap sabihin kung ang karne na ibinigay sa batang iyon ay babalik sa oras na iyon. Sa sandaling ito, sa bakuran sa labas ng Yanjing, nalaman din ni Nolan Mietian na binuksan na ni Yehan ang channel ng gobernador. Sa bakuran, ang mga mata ni Nolan Mietian ay tila kalmado, ngunit ang kanyang bahagyang maputlang mga daliri ay nagpapakita na siya ay galit sa sandaling ito, dahil ang unang henyo sa sinaunang mundo ng martial arts ng China sa kanyang ulo ay lumuhad sa ilalim niya noong araw na iyon. Ang binata ay ninakaw ng walang tunog. Ang puntong ito ay walang alinlangan na nagbigay kay Nolan Mietian ng isang sampal sa mukha ng walang tunog. Isang buwan at kalahati na ang nakalilipas, pinatunayan niya sa mundo na si Nan Yehan ay walang anuman sa harap niya, at maaari lamang siyang lumuhad sa kanyang mga tuhod. Sa ilalim niya, sumuko siya sa kanya, ngunit ngayon, ang binata na lumuhad sa harap niya noong araw na iyon ay aktwal na ninakaw ang kanyang reputasyon. Mietian, ang iyong puso ay nasa kaguluhan, napakabagal, napakagalit, at talagang gusto mong pumatay ng isang tao, tama ba? Sa tapat ni Nolan Mietian ay isang matandang lalaki na mukhang medyo parang engkanto, nakasuot ng kulay abong suit. Mahaba ang damit, ang mga mata ay hindi nagbabago, ang kanyang kutis ay napakaputla, kasing lambot ng sanggol, na mahirap matukoy ang kanyang eksaktong edad. Sa tabi ng dalawa sa kanila ay nakatayo ang tagapayo na si Zug Prajna. Nakarinig nito, sinabi ni Nolan Mietian ng walang anumang pagtutol, tama iyon, guro, gusto kong pumunta sa timog at patayin siya ngayon. Patayin mo siya, kaya ano? Tanong pabalik ni Wang Fokishan. Tahimik si Nolan Mietian, papatayin ba niya si Yehan, kaya maipapalabas ba niya ang kanyang galit? O kaya ba niyang makuha muli ang titulong unang henyo? Sabi ni Wang Fokishan, Mietian, kahit napatayin mo siya ngayon, ito ay isang hindi mababago na katotohanan na binuksan niya ang channel ng gobernador bago siya magdalawampu. Kung papatayin mo siya, walang sino man ang magpapatuloy na aminin na ikaw ang pinakamahusay na henyo sa sinaunang mundo ng martial arts. Ito ay isang titulo lamang. Kung mawawala ito, mawawala ito. Kung hindi mo bibitawan ang iyong pagkahumaling, nangangahulugan lamang iyon na natatakot ka sa kanya, natatakot ka sa kanyang talento, at natatakot ka na lalampasan kanya sa hinaharap, kaya, ngayon ay gusto mo siyang patayin ng walang pasensya, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ito ay isang biro, ako, si Nolan Mietian, ay matatakot sa kanya. Kung tapakan siya minsan, magkakaroon ako ng kapangyarihan upang pigilan siyang bumangon magpakailanman. Malamig na sabi ni Nolan Mietian. Sabi ni Wang Fokishan, mabuti kung kaya mong isipin iyon. Bagaman talagang gusto kong alisin ang balakid na ito para sa iyo, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong mag-ingat sa paglahok ng Diyos ng digmaan.
Hindi siya kumakatawan sa isang individual, ngunit ito ang bansa, Mietian, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Guro, naiintindihan ko. Tumanggaw si Nolan Mietian. Noong huling pagkakataon na lumitaw ang Diyos ng digmaan, ipinahayag na niya ang kanyang posisyon. Gusto niyang protektahan si Yehan, ngunit hindi siya kumakatawan sa kanyang sarili, kundi sa bansang kanyang pinoprotektahan. Mabuti at naiintindihan mo. Ngayon ay kailangan mong pagsikapan na mapabuti ang iyong lakas. Tungkol naman sa mga gawain ng ilalim ng lupa, hayaan mong kontrolin ito ni Prajna para sa iyo. Kapag ang batang iyon ay pumasok sa Beijing sa susunod, oras na para sirain mo siya. Kabanata 385. Lungsod ng Yanjing, patio ng pamilya yan. Tiningnan ni Ginoyan ang matandang lalaki na nakatayo sa harap niya sa sandaling ito, at nagtanong gamit ang isang pares ng mga matang nakatitig, matandang lalaki hiniling ko sa iyo na suriin ang nakaraang impormasyon ng batang iyon, hindi upang bigyan ka ng pansin kung gaano siya kalakas ngayon. Ano ang pinag-uusapan ko? Ngunit ang batang ito ay talagang magaling, nakamit niya ang ganitong uri ng tagumpay maraming taon na ang nakalilipas. Matanda, talagang magaling siya. Nakakita na ako ng maraming henyo sa aking buhay, at hanggang ngayon ay walang sino man ang makakapantay sa kanya, kahit na ang mga lalaki mula sa pamilya Nolan. Nakangiting sabi ng matandang lalaki na ang apelyido ay Ke. Okay, ikaw matandang lalaki ay huwag kang makipag-usap sa akin tungkol dito, hahayaan kitang suriin ang kanyang impormasyon, nahanap mo na ba ito? Tinanong ni Oldman yan ang matandang lalaki, wala siyang pakialam kung anong uri ng mga tagumpay ang nakamit ni Yehan ngayon, ang kanyang inaalala ay iyon bago si Yehan, matapos makita si Yehan, ang pakiramdam sa kanyang puso ay lalong lumalakas, at hindi lamang siya, ngunit nadama rin ng kanyang anak na babae na si Yan Qingmo ang ganito. Sa makatuwid, dapat malaman ni Ginoyan kung ang malakas na pakiramdam na iyon ay ang iniisip niya. Nakangiting sabi ni Keyang, matanda, ang iyong ipinagawa sa akin, natural na gagawin ko ang aking makakaya. Ito ang impormasyon ng batang iyon sa loob ng maraming taon. Pakitingnan. Sinimanggutan ni Oldman yan si Keyang, inagaw ang impormasyon mula sa kanya, at sinabi, ikaw matandang bastardo, kung nalaman mo at hindi mo ito ibibigay sa akin, nagsasalita ka lang ng kalokohan sa loob ng mahabang panahon. Kinuyam ni Keyang ang kanyang mga labi at umupo sa tabi niya. Kahit na siya ay personal na bodyguard ni Ginoyan, pagkatapos ng maraming taong pagsasama, ang dalawa sa kanila ay mas parang matatandang magkapatid, walang pagkakaiba sa pagitan ng amo at alipin. Kumuha si Ginoyan ng ilang papel na A4 at binasa ang mga ito ng maingat. Tumagal ng kalahating oras bago niya natapos ang pagbabasa ng impormasyon. Ayon sa impormasyon, nawalan si Yehan ng ina sa edad na 9 at ng ama sa edad na 14. Paglalakad palabas ng nayon, nagsusumikap sa labas ng mundo, nakikipaglaban sa mga gangster sa kalye, natutulog sa isang tambakan ng basura upang mabuhay, at nagtatrabaho sa isang pabrika. Bigla siyang tumaas sa edad na 19, iyon ay, sa taong ito, at patuloy na umakyat hanggang sa kasalukuyan. Matanda, may nakita ka ba? Tanong ni Keyang na nakangiti mula sa gilid. Umiling si Oldman yan, walang impormasyon na gusto niya dito, bakit biglang tumaas si Yehan sa edad na 19? Wala siyang pakialam at nabigo na hindi niya nahanap ang impormasyong hinahanap niya. Matanda, mayroong isang kahinahinalang punto tungkol sa batang ito. Ang batang ito ay hindi ang tunay na anak ng magsasaka na iyon, ngunit inilagay sa harap ng bahay ng magsasaka na iyon sa isang maulan na gabi 19 na taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, ito ang bata ay nagsimulang sumunod sa magsasaka na ang apelyido ay Yehan, at ako mismo ay pumunta sa nayon na iyon sa bundok upang magtanong tungkol sa balita. Seryosong sinabi ni Keyang kay Ginoyan. Ano, hindi akin. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang boses ni Oldman yan. Napakatulad. Sa sandaling ito, dalawang figure ang lubos na nag-overlap sa isipan ni Oldman yan. Ang dalawang tao ay eksaktong magkapareho sa hitsura, mata, at masamang ugali. Sa sandaling ito, mayroong isang figure sa isipan ni Oldman yan. Matapang na hula, marahil, ang batang iyon ay talagang may kaugnayan sa kanya, kung hindi man ay hindi siya magkakaroon ng ganitong uri ng palakaibigang pakiramdam, ang lahat ng mga pagkakatulad na ito ay nagtutugma, kung gayon hindi ito isang pagkakatulad, dapat mayroong dahilan. Sa mga lalawigan ng Jiangsu at Zhejiang, kasunod ng pagtatapos ng pagpupulong ni Yehan at Quan Jianchanzhen, ang buong ilalim ng lupa sa silangang China ay nagkagulo. Sa gitna ng kaguluhan, sina Hiao Zhang at ang iba pa ay mahigpit na kinontrol ang mga teritoryo maliban sa mga lalawigan ng Zhejiang at Jianfu, at mahigpit na kinontrol ang mga ito sa kanyang mga kamay, ibinigay ni Yehan ang kapangyarihan sa kanila, at natural na gusto nilang gawin ang kanilang makakaya.
Bukod dito, nagsimulang tumagos si Xu Qing sa kuta ng Tianlong Clubhouse patungo sa ibang mga lalawigan, at nagsimulang magtatag ng ibang mga branch clubhouse. Malapit nang sakupin ni Yehan ang silangang China, kaya hindi siya maaaring masyadong mabagal. Nagsimula na ring magtayo si Xiao Yunyan ng Tianlong Hotel. Ang lahat ay maayos na umuunlad patungo sa pinakamagandang direksyon. Gayunpaman, matapos mapatay ang mga masters ng Chanson Society na pumunta sa Jiangsu at Zhejiang, ang mga yapik ni Yehan ay hindi tumigil. Gusto niyang lubos na kontrolin ang ilalim ng lupa ng silangang China. Yutang. Kaya, sa araw na ito, lumipad si Yehan patungong Jianfu mula sa Jiangsu at Zhejiang. Tungkol naman kay Chen Longwei, nauna na siyang nagmadali sa Jianfu. Sa ngayon, ang ilalim ng lupa ng silangang China, 6 na lalawigan at isang lungsod, ay may 4 na lalawigan sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Jianfu at Zhejiang lamang ang nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Xushutang. Noong nakaraang panahon, matapos mapuksan ni Jiang Yutang ang Jianfu Lin Changshu, nagtayo siya ng isang kuta sa Jianfu. Dahil ang Jianfu at Zhejiang ay naging malapit kamakailan, kailangan niyang magtayo ng isang kuta dito upang pigilan ito. Siyempre, ang lalawigan ng Jianfu ay hiwalay sa baybayin at may maunlad na ekonomiya. Dito mayroon itong malapit na pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig ng kipot, at ang pagtatayo ng isang kuta dito ay isang pinagmumulan din ng kita. Ngunit ito ay walang silbi kay Yehan. Maaari bang harangan ng kuta ni Jiang Yutang ang kanyang Chen Longwei? Pag-aari ito ni Jiang Yutang, at sa huli ay magiging kanya. Ang lungsod ng Xiamen, lalawigan ng Jianfu, ay isa sa ilang mga espesyal na sona ng ekonomiya sa China. Ang kuta ni Jiang Yutang sa lalawigan ng Jianfu ay narito. Pagdating niya rito, hindi nagmadali si Yehan na magsimula. Maganda ang tanawin dito. Hindi masamang ideya na dalhin sina Silly Ben at ang iba pa para mag-tour at magpahinga. 2 araw na ang nakalilipas mula nang mapatay si Jiang Yutang. Huwag magmadali. Sa isang nayo ng mga mangingisda malapit sa dagat sa lungsod ng Xiamen, mayroong isang maunlad na merkado ng seafood, at may mga tao ng iba't ibang mga turo at mga taong may mataas na antas na nagtitipon dito sa mga araw ng linggo, at kinokontrol nila ang merkado ng seafood. Narinig ko kay Hiao Zhang na ang bata ay narito, ngunit alam niya kung paano magtago. Hindi katakataka na nakaligtas siya sa pagpatay ng Bloody Handhole. Tinitingnan ng magulong maliit na nayo na ito, mahina siyang ngumiti si Yehan. Ang dahilan kung bakit siya napunta rito ay dahil sinabi sa kanya ni Hiao Zhang na ang nag-iisang anak na lalaki ni Jianfu Lin Changshu ay nagtatago dito. Sabi ni Zhou, ang populasyon dito ay magulong, at may mga negosyante ng seafood mula sa lahat ng mga lalawigan. Talagang hindi madaling mahanap ang mga nagtatago dito, ngunit narinig ko kay Hiao Zhang na pinatay ng batang ito ang kanyang kapatid na babae noong siya ay 10 taong gulang. Ang ibang mga lalaki ay nakagawa ng pangangalunya, at sa isang pag-aalboroto, hindi lamang niya pinatay ang lalaking iyon, kundi pinatay din niya ang kanyang sariling ina. Ang isang malupit na bata ay hindi talaga alam kung paano siya ipinanganak ni Lin Changshu. Pumunta tayo at tingnan, interesado ako sa kanya. Ang 4 sa kanila ay naglakad patungo sa nayon. Ang nayon dito ay umaabot sa lahat ng direksyon, at may mga nagtitinda na nakikipagtawaran sa bawat kalye. Ang ingay ay malakas, at ang ilang mga hindi sumasang-ayon na mga nagtitinda ay nag-aaway pa, na ginagawang lubhang magulong dito. Terena, ang anak ni Kia na lobo ay narito na naman. Kabanata 386. Ano? Ang damuho ay nandito na naman, dali, isara ang tindahan. Sa oras na ito, sa harap ni Yehan at ng iba pa, may isang lalaking tumatakbo at sumisigaw sa mga nagtitinda sa magkabilang panig ng kalye. Narinig ang kanyang mga salita, maraming nagtitinda ang sumigaw ng malakas habang galit, at pagkatapos ay mabilis na iniligpit ang mga tindahan at naghanda upang maagang magsara. Nakita ito, huminto si Yehan at ang iba pa. Master Chi, maaari kayang si Lin Chi, ang anak ni Lin Changshu na pinag-uusapan ni Hiao Zhang at ng iba pa. Sa loob ng wala pang 1 minuto, isang binata na may mahabang buhok ang lumitaw sa paningin ni Yehan. Ang binata ay payat na payat. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, na ginagawang imposibleng makita kung ano ang hitsura niya. Ang ilang mga nagtitinda na walang oras upang isara ang kanilang mga tindahan ay nakakita nito, at ang kanilang mga katawan ay agad na nanigas. Sa oras na ito, ang binata na may mahabang buhok ay namamaluktot na nagsabi sa ilang mga tao sa likuran niya, dalhin ninyo ang lahat ng mga seafood na ito, at mag-iwan ng 100 yuan para sa bawat sambahayan. Nakarinig ng kanyang sinabi, agad na kinuha ng mga taong sumusunod sa kanya ang mga sako ng seafood na hindi pa naipon sa oras. Nakita ito, ang nagtitinda ay nanginginig na nagsabi, Chiye, ito ang seafood na nahuli lang ngayon.
Magbigay ka. Humph, kung gayon ay ayaw ko na ng seafood dito, gusto ko na ang iyong buhay ngayon. Malamig na umungol si Lynchy, naglalaro ng matalim na kutsilyo sa kanyang kamay, at isang malupit na uhaw sa dugo ng ngiti ang nagmula sa kanyang mukha na natatakpan ng mahabang buhok nang marinig ito ng nagtitinda, nang hina ang kanyang mga binti sa takot, at umupo siya sa lupa. Kahit na si Lynchy ay hindi pa matagal dito, tiyak niyang magagawa ang kanyang sinasabi. Simula nang dumating si Lynchy dito, pinatay na niya ang 5 sunod-sunod na mga nagtitindang hindi sumusunod. Nang ang nagtitinda ay natakot na umupo sa lupa, nakita niya ang matalim na kutsilyo sa kamay ni Lynchy na agad na tumusok sa nagtitinda. Ang pagpatay ng mga tao ay karaniwan na sa kanya. Gayunpaman, nang ang kutsilyo sa kamay ni Lynchy ay malapit nang tumusok sa katawan ng mga ngalakal, isang gintong karayom ang tumusok sa kanyang palso ng tumpak na nagdulot ng pagbagsak ng kanyang kutsilyo sa lupa, at ang kanyang buong braso ay naging namamanhid at walang lakas. Walang lakas. Sino iyon? Bigla siyang sinalakay ni Lynchy, at ang namamaluktot na boses ni Lynchy ay naglalaman ng isang nakakagulat na layunin na pumatay. Agad niyang tiningnan ang posisyon ni Yehan. Ang walang awang karakter na dumidila ng dugo sa talim ng kutsilyo ay natural na may walang kapantay na paningin. Ang nakakatakot na layunin na pumatay ay pinakawalan mula sa katawan ni Lynchy. Mayroong isang lubhang malamig na aura sa layunin na pumatay na ito. Ang kanyang mga mata ay kasing nakakatakot ng mga makamandag na ahas. Nadama ang layunin na pumatay na ito, medyo nagulat si Yehan. Ang layunin na pumatay na ito, natatakot ako na ang tagapagpatupad na may daan-daang tao ay maaaring wala nito, at ito ay lubos na maihahambing sa mga nasa Tianlong Wei. Patayin ang mga buto. Kumunat ang noo ni na Sun Bumiye at Joulai. Mayroong isang uri ng mga tao sa mundong ito na pinagkalooban ng pambihirang talento. Ang mga taong may supernatural na kapangyarihan ay kabilang sa ganitong uri ng mga tao, ngunit may isa pang uri. Sila ay ipinanganak na may isang tiyak na potensyal, tulad ni Silly Ben. Kabilang din siya sa kategoryang ito, at sa ngayon, si Lynchy ay kabilang din sa kategoryang ito. Patayin ang mga buto. Tiningnan ni Yehan sina Sun Bumiet at ang iba pa. Sabi ni Sun Bumi, Xiaohan, ang anak na ito ay ipinanganak upang pumatay ng mga tao. Kapag lumaki siya, siya ay magiging lubhang nakakatakot. Pareho siya kay Xia Ben. Si Xia Ben ay may katawan ng lakas, ngunit may isa pang pangalan para sa lakas, tinatawag na War Bone, kaya si Xia Ben ay ipinanganak upang lumaban, at si Lynchy ay ipinanganak upang pumatay. Mga buto ng digmaan, patayin ang mga buto. Mahinang ngumiti si Yehan, tila tama ang kanyang pagdating ngayon, hindi katakataka na lubos na iginagalang ni na Hiaozong at ng iba pa ang taong ito. Sinundan mo ako kanina. Tiningnan ni Lynchy si Yehan gamit ang isang napakamalamig na titig, at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, natuklasan ni na Yehan at ng iba pa na si Lynchy ay may mahabang peklat sa kanyang mukha. Mukhang nakakatakot ito tulad ng isang centipede. Tama iyon, ako iyon. Mahinang ngumiti si Yehan, may kakayahan kang pumatay ng mga tao, bakit hindi ka pumunta kung saan ka dapat pumunta at patayin sila, ang pang-aapi sa mga negosyante dito ay walang kabuluhan. Natural akong pupunta kung saan ako dapat pumunta at papatayin ang mga taong dapat kong patayin. Gayunpaman, hindi mo na kailangang turuan ako nito. Isang araw, ang aking ikapitong master ay mamamahala sa lalawigan ng Jianfo at magiging sikat sa buong mundo. Malamig na sabi ni Lynchy, ngunit bago iyon, dahil sinalakay mo ako ng hindi inaasahan, papatayin muna kita. Pagkatapos ng lahat, tumakbo si Lynchy patungo kay Yehan na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay, na may nakakagulat na layunin na pumatay sa kanyang mukha, ngunit bago pa makalapit ang kanyang kutsilyo sa katawan ni Yehan, sinipa siya ni Silly Ben. Sinipa ni Xia Ben, tumalon si Lynchy, ang layunin na pumatay sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas, at lalong naging matapang habang nakikipaglaban, at tumakbo ulit patungo kay Yehan. Lynchy, sumuko ka, hindi mo ako mapapatay ngayon. Nang malapit ng lapitan ulit ni Lynchy ang katawan ni Yehan, nagsalita si Yehan. Narinig ang kanyang mga salita, biglang huminto si Lynchy, at tiningnan si Yehan na may mas malamig na mga mata. Ang pangalang Lynchy ay hindi pa nagamit. Hindi na niya ito ginamit matapos siyang makarating dito, at tinawag niya ang kanyang sarili na Kie sa labas ng mundo, kaya walang nakakaalam sa nayon na ito na ang kanyang pangalan ay Lynchy. Gayunpaman, tinawag ni Yehan ang kanyang pangalan ng sabay-sabay. Sino ba kayo? Malamig at mapagmatsyag na tiningnan ni Lynchy si Yehan. Kung siya ay isang miyembro ng Bloody Hand Hall, kung gayon ay magkakaroon siya ng problema ngayon. Upang maiwasan ang Bloody Hand Hall, hindi lamang niya binago ang pangalan, ngunit ang hitsura din. Sabi ni Yehan,
huwag kang kabahan, hindi kami ang iyong mga kaaway, kung gusto mong maghiganti, sumunod ka sa akin, sa loob ng ilang araw, hahayaan kitang sipain ang ulo ni Jiang Yutang bilang isang bola, kumusta? Nakarinig nito, ang mga mata ni Lin Chi ay kumikislap na may nakakagulat na galit. Ito ay dahil sa susyutang, dahil kay Jiang Yutang, na nagdulot sa kanya na magtago dito na parang isang aso na nawalan ng tahanan at hindi naglakas loob na lumabas, dahil sa susyutang, ang babaeng pinakamamahal niya ay patay na rin. Ikaw si Yehan, na mamaluktot na sabi ni Lin Chi. Kabanata 387. Bata, dapat mo akong tawaging Ginoye. Walang emosyong sabi ni Jolai. Wala namang problema, isang titulo lang iyon. Tiningnan ni Yehan si Lin Chi at sinabi, ngayon, gusto mo bang sumama sa akin? Sige, sasama ako sa iyo. Napakasimpleng pumayag si Lin Chi, at itinapon ang kutsilyo sa kanyang kamay. Dahil ang taong nasa harap niya ay si Yehan, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, dahil ang kanyang ama ay dating tauhan ni Yehan. Tumanggaw si Yehan, lumingon at naglakad palayo. Sa likuran niya, tiningnan ni Lin Chi ang mga nagtitindang nagulat at sinabi, Master Chi, aalis na ako ngayon, kayong mga damuho, maaari kayong magkaroon ng isang malaking piging upang ipagdiwang sa gabi, ha 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 ha. Lin Chi? Q? Kaya kitang gantihan? Ngunit kailangan kong sumunod ka sa akin at ayalay ang iyong katapatan. Nagtataka ako kung handa ka. Sa sasakyan, kinuha ni Yehan ang 2 sigarilyo at binigyan si Lin Chi ng isa, sinindihan ko rin ang isa para sa sarili ko. Humigop si Lin Chi ng malalim mula sa sigarilyo, at sinabi, paghihiganti, kaya ko talagang gawin ito sa aking sarili, ngunit aabutin lamang ito ng ilang taon, ngunit hanggat bibigyan mo ako ng pagkakataon, kung gayon, ako, si Lin Chi, ay hindi lamang mabibigyan ng aking paghihiganti ang katapatan ay nangangahulugan na maaari mong isakripisyo ang iyong buhay para kay Yehan, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong ito? Kung gusto mo ng pagkakataon, ibibigay ko sa iyo. Mahinang ngumiti si Yehan, hindi ko alam kung anong uri ng pagkakataon ang kailangan mo. Pagpatay, maging sikat sa buong mundo tulad mo. Ang mga mata ni Lin Chi ay nagpalabas ng nag-uumapo na pagnanasa at ambisyon na pumatay. Paano kaya ang isang taong responsable sa pagpatay ng mga buto ay ang uri ng taong handang maging malungkot? Ito ay tadhana, nabubuhay lamang siya upang pumatay, kung hindi siya pumatay, mararamdaman niya na ang buhay ay walang kahulugan. Ngumiti si Yehan at sinabi, oo, marami akong kaaway, sapat na para sa iyo na pumatay. Kapag nakapatay ka na sa isang tiyak na antas, kung gayon ang iyong pangalan, Lin Chi, ay magiging sikat sa buong mundo. Haha, sige, mula ngayon, ako, si Lin Chi, ay sasamahan ka at papatayin ang lahat ng kaaway sa mundo para sa iyo. Kinabukasan matapos makarating sa lalawigan ng Jianfu, sinimulan ni Yehan na salakayin ang kuta ni Jiang Yutang sa lalawigan ng Jianfu. Ang kutang ito ay wala sa sentro ng lungsod. Sa katunayan, mayroong isang hindi sinasabi na tuntunin sa ilalim ng lupa. Ang pagsakit sa mga inosenteng tao, lalo na ang pagdudulot ng gulat sa mga tao, sa sandaling mahawakan ang puntong ito, kung gayon ang mga taong nasa itaas ay makikialam. Sa dilim, ang mga nasa itaas ay hindi mag-aalala kung paano ka pumatay, ngunit sa maliwanag na panig, sino ka man, dapat kang maging tapat sa akin. Sa makatuwid, ang pagtatayo ng mga pangkalahatang kuta ay hindi magiging nasa mga sentro ng lungsod. Ang base ng susyutang ay matatagpuan sa isang liblib na suburb, ngunit ang transportasyon ay napakamaginhawa. Nang dumating sina Yehan at ang iba pa rito, hindi inaasahang nalaman nila na mayroon lamang 100 tao na nag-uusap sa base na ito. Ang natitirang general lamang, ang ikatlong general. Yehan, hindi ba ito nakakagulat? Nakita si Yehan na naglalakad papasok na may isang grupo ng mga masters, ang ikatlong general ay may isang ekspresyon ng pagwawalang bahala sa kanyang mukha, sinabi ni Yehan, ang tang ay hindi dapat maging ganoon kawalang pag-asa, tama ba? Hehe, ang mga tao ay namatay para sa pera, at ang mga ibon ay namatay para sa pagkain. Ngayon na ang aking bloody handhold ay paglubog ng araw, sino ang magpapatuloy na magsumikap? Mahinang ngumiti ang ikatlong general. Matapos marinig na si Yehan ay dumating sa Jianfu, mayroong orihinal na higit sa 50 tao sa kutang ito. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang araw, mahigit 30 katao ang tumakas, at ang natitirang 100 higit pa ay handang manatili at magtrabaho para sa kanyang ikatlong general. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Yehan at sinabi, ikatlong general, hinahangaan ko ang iyong katapatan, at kami ay matatandang kakilala, kaya bibigyan kita ng isang patas na pagkakataon upang labanan ako. Haha, sige,
Lahat ay nagchichismis ngayon na ikaw, Yehan, ang unang henyo sa mundo ng martial arts. Kung lalaban ka laban sa iyo, kahit na mamatay ka sa labanan, wala kang pagsisisi. Mahigit 100 miyembro ng Bloody Handhol ang sumugod din kay Chanlungwei, pinapatay ang mga taong ito, isang Chanlungwei ay sapat na. Nakaharap sa pag-atake ng ikatlong general, nagawa itong hawakan ni Yehan ng madali. Ang dalawang figure ay gumagalaw ng patayo at paalang, ang mga kamao at paa ay nagbanggaan, at ang ikatlong general ay nakipaglaban ng buong puso. Ito ang huling labanan ng ikatlong general, kaya hindi nagmadali si Yehan na tapusin ang labanan. Hayaan siyang maglaro ayon sa kanyang kagustuhan, ito ay maituturing na kanyang pagsasanay para sa matapat na taong ito. Sa huli, pagkatapos ng 100 galaw, namatay ang ikatlong general sa mga kamay ni Yehan. Hindi siya pinagdudusahan ni Yehan, ngunit binigyan siya ng magandang oras. Tinitingnan ng payapang bangkay ng ikatlong general, mamantong hininga si Yehan. Paano kaya magkakaroon ng ganoong katapat na tauhan si Jiang Yutang, ang bayaning iyon? Ang ikatlong general ay isang matapat na tauhan, at kahit na isang bayani na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kapakanan ng katapatan. Kung hindi dahil sa kanyang magkakaibang posisyon, gugustuhin ni Yehan na makipagkaibigan sa kanya. Matapos maalis ang kuta na itinatag ni Jiang Yutang sa lalawigan ng Jianfu, hindi na nagpatuloy si Yehan sa lalawigan ng Jianfu. Agad siyang nagmadali sa Zhejiang upang maghanda para sa huling labanan at sirain si Jiang Yutang. Pagkatapos, ang silangang China ay tunay na nasa ilalim ng kanyang kontrol, sa kamay. Ang lalawigan ng Zhejiang ay isang kilalang lupain ng isda at bigas sa China. Sa malaking lungsod ng lalawigan ng Zhejiang, ngayon, tila mayroong isang madilim na ulap na tumatakip sa lungsod. Sa itaas ng kulay abong kalangitan, mayroong ambon. Malamig. Pupunta sa kalahati ng bundok ng Sushutang Villa, sa daan na paikot-ikot kasama ang takbo ng bundok, ang isang sasakyan ay nagmamaneho ng matatag sa daang ito, at nang mag-zoom in ako, nakita ko ang itim na sasakyan na ito na nakaupo sa gitna ng bundok. Ang tatlo sa kanila, bukod sa driver, isang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may mapuputing kutis ay nakaupo sa likurang upuan. Ang matandang lalaki ay mukhang napakatanda na, nasa 60 o 70 na. Sa sandaling ito, siya ay nakasandal sa sasakyan na nakapikit ang mga mata at nagpapahinga ng isip. Sa tabi niya ay isang puting mukha na opisyal ng militar. Nakita niya na ang matandang lalaki ay tahimik, ang puting mukha na militar na opisyal ay medyo nahihiya. Matapos kunin ang matandang lalaki mula sa paliparan, nanatili siyang tahimik na nagdulot ng kaunting katahimikan sa buong kapaligiran. Senyor, malapit na tayo. Hindi mapigil ang ipaalala ng puting mukha na militar na opisyal na malapit na silang makarating sa punong tanggapan ng Bloody Handhol. Nakarinig nito, binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at sumulyap sa unahan. Sa ambon, may isang marangyang gusali na lumulutang sa ulan. Kabanata 388. Marunong mag-enjoy si Jiang Yutang. Mas maganda ang lugar na ito kaysa sa aking madilim na lungsod ng multo. Mahinang sabi ng matandang lalaki. Nakita na sa wakas ay nagsalita ang matandang lalaki, gumiti ang puting mukha na militar na master at sinabi, kung gusto ito ng senior, maaari siyang manatili dito. Sa tingin ko ay magiging masaya ang hallmaster. Sabi ng matandang lalaki, kalimutan mo na, maganda ang lugar na ito, ngunit hindi ito ang lugar na dapat kong tirahan. Masyadong mahigpit ito, mas maganda ang aking lungsod sa ilalim ng lupa. Malaya at masaya ako. Ang senior ay isang dalubhasa, at ang kanyang pag-iisip at kalagayan ng pag-iisip ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao tulad natin. Kung gusto nating maabot ang kalagayan ng senior na itinuturing ang kasaganaan bilang wala, natatakot akong mahirap itong makamit sa ating buong buhay. Ang tae ay sinampal. Kahit na walang ekspresyon sa mukha ng matandang lalaki, ang papuring ito ay halatang kapakipakinabang sa kanya, at sinabi niya, mayroon bang malubhang problema si Jiang Yutang sa pagkakataong ito? Gusto pa nga niya akong anyayahan palabas ng bundok gamit ang pabor noon. Ngumiti ang puting mukha na militar na master, pagbabalik sa mga senior, ang hallmaster ay talagang nakaranas ng ilang mga problema kamakailan, ngunit kung ang mga senior ay lalabas, kung gayon ang lahat ng mga problemang ito ay malulutas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sasakyan ay pumasok sa villa at huminto sa malaking parisukat. Matapos makalabas ng sasakyan ang matandang lalaki, ang puting mukha na militar na opisyal ay personal na humawak ng payong para sa kanya, at pagkatapos ay ang dalawa ay naglakad papasok sa pangunahing bulwagan ng villa. Sa sandaling ito, may 2 tao lamang sa itaas ng pangunahing bulwagan, sina Jiang Yutang at ang kanyang anak na si Jiang Xiaofeng.
Kung ikukumpara sa nakaraang panahon, ang kaabangan sa mga mata ni Jiang Xiaofeng ay nabawasan ng malaki, ngunit sa halip, mayroong isang napakalaking galit na hindi kailanman mawawala. Kinamumuhian niya si Yehan, at gusto niyang inumin ang kanyang dugo at kainin ang kanyang laman, dahil kay Yehan, siya ay naging katatawanan ng ilalim ng lupa sa silangang China. Dahil kay Yehan, gumugol siya ng ilang buwan sa madilim na bilangguan na iyon. Dahil kay Yehan, nawalan siya ng isa sa kanyang mga daliri. Matapos makalabas sa bilangguan, nagbago na ang mundo sa silangang China. Ang Hall of Bloody Hands ay hindi na ang Panginoon ng ilalim ng lupa sa silangang China, at nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon. Haha, matandang Ginoo Gio, inaasahan ka ni Jiang, mangyaring umupo. Sa loob ng pangunahing bulwagan, nakita ni Jiang Yutang ang matandang lalaking naglalakad papasok, tumawa siya, at naglakad upang batiin ang matandang lalaki mismo. Matapos makaupo ang lahat sa pangunahing bulwagan, sinabi ni Jiu Kungji, Jiang Yutang, inanyayahan mo ako palabas ng merkado ng multo, at ginamit pa nga ang pabor noon. Sabihin mo sa akin, anong problema ang iyong naranasan at hiniling mo sa akin na lumabas sa merkado ng multo? Pagbaril. Jiu Kungji, natatakot ako na kakaunti ang mga tao sa Chinese underground world ang makakaalala sa pangalang ito, ngunit kung ang pangalang ito ay ilalagay sa merkado ng multo, ang katayuan ng matandang lalaking ito ay magiging kasinggalang kay Merong Heto, ang pinuno ng Southern Martial Arts Alliance ngayon. Nakarinig nito, mahinang ngumiti si Jiang Yutang at sinabi, matandang Ginoo Gio, para maging tapat, si Jiang ay talagang nakaranas ng isang malaking problema ngayon, kaya wala akong magawa kundi gamitin ang pabor ng taon, hanggat tinutulungan ako ng matandang lalaki na malampasan ang balakid na ito, ang iyong utang sa akin, ayusin natin ito. Oo. Humigop si Gio Kungji ng tiyang personal na ibinuhos ni Jiang Yutang, at sinabi, ayaw kong may utang na loob sa mga tao. Sino ang iyong pakikitunguhan? Kaya kitang tulungan na patayin siya ngayon. Iyon ay isang malaking bagay. Ang kapaligiran ng lungsod ay hindi talaga angkop para sa akin, mas mabuting bumalik ng mas maaga. Ginoo Gio, ang bagay na ito ay hindi kagyat. Mahinang ngumiti si Jiang Yutang, ang kanyang mga mata ay malamig na kumislap, at sinabi, ang taong ito, kahit na hindi natin siya hanapin, siya mismo ang pupunta sa pintuan, kailangan lang nating maging tahimik dito, maghintay lang tayo sa kanya na lumitaw. Tumango si Gio Kungji at sinabi, ang taong makakapagtulak sa iyo na si Jiang Yutang sa puntong ito ay hindi isang simpleng tao. Matagal na akong hindi umaalis sa merkado ng multo. Hindi ko alam kung mayroon bang ilang makapangyarihang tao sa China ngayon. Tao, mayroon bang nakakaalala pa sa aking pangalan, Gio Kungji? Umirap si Jiang Yutang at sinabi, Ginoo Gio, gaano kahirap na maikalat muli ang iyong pangalan. Hanggat tinutulungan mo akong patayin ang taong ito, kung gayon ang iyong pangalan, Ginoo Gio, ay tiyak na magiging sikat muli sa China. Ang taong ito, sa ngayon, siya ay kilala bilang ang unang henyo sa martial arts, at siya ay nasa limelight. Oo, siya ang unang henyo sa martial arts at may ganoong magandang reputasyon. Kung gayon talagang gusto kong makilala ang taong ito at tingnan kung karapat-dapat siya sa mga salitang ito. Nakakatuwa, matagal na akong nasa merkado ng multo, at tila may mga bagong talento sa huwaksiya. Ang Diyos ng tibak at baliw noon ay tinawag na henyo, at walang sino man ang makakapantay sa kanila. Hindi ko alam kung nasaan ang 2 taong ito ngayon. Ang bagong henyo na ito ba ay mas magaling kaysa sa Diyos ng tibak at baliw noon? Sa tingin ko hindi kanya bibigwin Ginoo Gio, tiyak na karangalan niya na mamatay sa iyong mga kamay. Isang uhaw sa dugong ngiti ang sumilay sa mukha ni Jiang Yutang, gusto ni Yehan na patayin ang kanyang blood handhol, ngayon, tingnan natin kung sino ang papatay kanino. Mali ang kanyang pagtutulungan sa Black Widow upang harapin si Yehan, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin si Yehan, at ginamit pa nga ang pabor na utang sa kanya ni Gio Kungji noon upang anyayahan siya palabas ng bundok. Gio Kungji, kakaunti ang mga tao sa nakababatang henerasyon ang maaaring nakarinig ng kanyang pangalan, ngunit sa mas matandang henerasyon, tiyak na may mga taong nakakaalala sa kanya. Ang matandang lalaking ito ang ninuno na kilala sa paghuhukay ng mga libingan ng mga tao. Nakakita na siya ng maraming patay na tao, mga taong nabubuhay, nakapatay na siya ng marami, sa kanila, hindi kulang ang mga masters na sumikat sa China, kaya't maraming tao ang napupuot at natatakot sa kanya. Siyempre, hindi alam ni Yehan na inanyayahan ni Jiang Yutang ang mga dalubhasa upang tulungan siya. Sa sandaling ito, nakarating na siya sa lalawigan ng Zhejiang, ang kabisera ng lalawigan ng Zhejiang. Ang susyutang ay itinatag dito. Ang Panginoon ng Zhejiang ay mahigpit na kinokontrol ang lahat sa ilalim ng lupa ng Zhejiang.
Sa Zhejiang, hindi maitago ni Jiang Yutang ang anumang problema. Kaya, nang lumitaw si Yehan sa kabisera ng lalawigan ng Zhejiang, nakuha ni Jiang Yutang ang balita. Isang maulap at malabo na araw, isang magandang panahon upang pumatay. Naramdaman ng mahalumigmig na lamig sa hangin ng lungsod na ito, binuksan ni Yehan ang kanyang mga kamay, itinaas ang kanyang ulo, at huminga ng malalim na malamig na hangin. Hanzi, pupunta na ba tayo sa lumang lungga ni Jiang Yutang ngayon? Tanong ni Zhou-Lai. Ang pagpuksa kay Jiang Yutang ay ang huling hakbang na para sa kanila upang sakupin ang silangang China, at inaasahan ng lahat na ang araw na ito ay darating na sa lalong madaling panahon. Huwag magmadali, maghanap muna tayo ng lugar na matitirhan. Sabi ni Yehan, si Jiang Yutang ay isang bayani, at hindi siya mananatiling tahimik. Hayaan ang Qianlongwei na lumabas upang siyasatin ang mga galaw ni Jiang Yutang. Para kay Jiang Yutang, dapat tayong maging maingat, ito ang ating huling hakbang, hindi tayo maaaring magkamali dito. Sige, taken ko na ngayon ang 4 na Heavenly Dragon Generals. Matapos manirahan si Yehan sa kabisera ng lalawigan ng Zhejiang, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Matapos mapatay ang 3 masters ng Chansen Society, ang Black Widow ay dapat na laging bigyang pansin. Ano ang gagawin niya? Gayunpaman, nalaman ni Yehan mula kina Hiao Zhang at ng iba pa na ang Chansen ay magiging kalmado at walang ibang kakaibang pag-uugali. Ang Black Widow lamang ang madalas na nag-aaresto ng mga lalaki sa Timog China kamakailan. Matapos mahuli ng Black Widow ang mga lalaking ito, nang lumabas sila sa Chansen, ang katawan ay nawala ng ilang mahahalagang bahagi ng isang lalaki. Mula sa puntong ito, maaari nating makita kung gaano kalakas ang galit sa puso ng Black Widow. Bagaman ang Chansen ay talagang magiging kalmado, ang galit na Buddha King Kong ay patay na, ang unang hari ay patay na, at ang ikatlong hari ay patay na rin. Wala silang paghihiganti, ito ay nagpapatunay lamang na pinigilan nila ang galit na ito sa kanilang mga puso. Kabanata 389. Matapos malaman na ang Chansen ay hindi gagawa ng iba pa, pansamantalang nagpahinga si Yehan at naghanda na harapin si Jiang Yutang ng buong puso. Gayunpaman, habang naghihintay, may nangyaring nagdulot ng pagkunot ng noo kay Yehan. Ang 4 na Heavenly Dragon Generals na pumunta upang siyasatin ang galaw ni Jiang Yutang ay bumalik na may mga sugat, ang kanilang mga mukha ay napakapangit. Ang layunin na pumatay ay napakataas na ginulo nila ang unang pagkakataon na gumawa sila ng isang bagay para kay Yehan, at kahit na nasugatan at tumakas pabalik. Si Jiang Yutang ay malubhang nasugatan sa labanan sa pagitan ng Jiangsu at Zhejiang. Tiyak na hindi siya gumaling ng napakabilis. Ajun, sino ang iyong nakikipaglaban? Kumunat ang noo ni Yehan. Siya ay tiyak na isang dalubhasa na makakasugat sa 4 sa kanila, ngunit hindi ito maaaring si Jiang Yutang. Si Jiang Yutang sa kanyang kasagsagan ay may ganitong uri ng kakayahan, ngunit si Jiang Yutang na nasugatan ay tiyak na wala. Sabi ni Ajun, binatang Panginoon Ye, nakikipaglaban kami sa isang napakamakapangyarihang matandang lalaki. Siya ay tiyak na 3 puntos na mas malakas kaysa kay Jiang Yutang sa kanyang kasagsagan. Natuklasan niya ang 4 sa amin na papalapit lamang sa punong tanggapan ng Zushutang. Kung hindi kami nakita namin ang pagkakataon ng mabilis at agad na umatras, natatakot ako na namatay na kami sa mga kamay ng matandang lalaking ito. Nakarinig nito, sinabi ni Sun Bumiye, Xiaohan, tila nag-recruit si Jiang Yutang ng isang master upang tulungan siya, at ang master na ito ay tiyak na mas malupit kaysa sa kanya. Tumango si Yehan at sinabi, hindi ko inaasahan na si Jiang Yutang ay may ganitong kakayahan. Kung alam ko ito, hindi ko dapat siya hinayaang makatakas noong araw na iyon sa Jiangsu at Zhejiang. Tila, upang harapin siya, kailangan kong muling ayusin ang aking plano. Hanzi, ano sa tingin mo? Tanong ni Zhou-Lai. Ngayon na si Jiang Yutang ay may makapangyarihang mga dalubhasa sa paligid niya, mahihirapan silang harapin si Jiang Yutang. Mayroon ding mga makapangyarihang masters, maliban kung may mga masters sa kanilang panig, kung hindi, kahit na manalo sila sa lugar na ito gamit ang kanilang lakas, malamang na magkakaroon sila ng pagkalugi. Sabi ni Yehan, babalik ako sa Shanghai City. Manatili ka lang dito sa loob ng ilang araw at huwag magmadali. Pag-uusapan natin ang lahat kapag bumalik ako mula sa Shanghai City. Sa kasalukuyang sitwasyon, si Yehan ay maaari lamang bumalik sa Shanghai City upang magdala ng mga reinforcement. Siyempre, ang tagapagligtas na ito ay hindi isang tao, ngunit isang masamang lalaki. Ang lakas sa pakikipaglaban ng maliit na tigre ay pambihira. Kahit ngayon, hindi pa rin moari ni Yehan kung gaano kalakas ang maliit na bagay na ito, ngunit tiyak na okay na harapin si Jiang Yutang. Noong araw na iyon, nag-isa si Yehan na sumakay ng eroplano patungong Shanghai City,
kinilala lamang siya ng maliit na tigre, at hiniling kina Jolie o Sun Bumiye na bumalik, baka hindi niya maibalik ang maliit na lalaking ito. Nang bumalik si Yehan sa villa, maliban kay Xiao Qingcheng na nag-aaral na, naroon silang lahat, ngunit ang ikinagulat ni Yehan ay ang maliit na tigre ay wala sa sala. Hawakan ito sa iyong mga bisig at laruin ito sa lahat ng oras, hindi mo dapat hayaang tumakbo-takbo ito, tama ba? Xiao Han, bumalik ka na. Nakita na bumalik si Yehan, si Yeqing, na hindi pa nakikita sa loob ng ilang araw, ay nagpakita ng lamang sa kanyang mukha, at personal na hinubad ang kanyang Amerikana, si Zhao Yuyo ay masunaring pumunta upang ibuhos ang isang baso ng tubig. Ate, nawala ang maliit na tigre, bakit wala ito dito? Umupo si Yehan at hinanap ang sulok ng sala gamit ang kanyang mga mata, ngunit kahit na ginamit niya ang kanyang yin at yang na mga mata, hindi niya mahanap ang maliit na tigre. Nakarinig nito, sinabi ni Yeqing na may mapait na ngiti, ang maliit na tigre ay dinala palabas upang maglaro ni Lolo daw. Sinabi niya na natatakot siyang umihi at dumumi nang walang ingat sa bahay, kaya dinala niya ito palabas para maglakad-lakad. Nakarinig nito, kinuyam ni Yehan ang kanyang mga labi, paano kaya dumumi ang maliit na tigre sa bahay nang walang paggana ng pagdumi. Tila nakita na rin ng tamad na matandang lalaki ang pambihirang katangian ng maliit na tigre, at dinala niya ito palabas para maglakad-lakad, marahil ay dinala ito sa isang tiyak na sulok upang pag-aralan ito, ngunit sa harap ni Yeqing at ng iba pa, nahihiya itong sabihin ng tamad na matandang lalaki. Ngumiti si Yehan at sinabi, ate, okay lang, hayaan mong dalhin ka ng matandang lalaking ito para maglaro, alas 4 na ng hapon, dapat siyang bumalik maya-maya. Alas 4 na ng hapon? Hindi, kailangan kong sunduin si Xiao Qingcheng mula sa paaralan, huli na, dapat na magreklamo na naman ang batang babae na ito. Napansin ang oras sa telepono, nagmadaling tumayo si Yeqing. Tumayo siya, ngunit hinayla siya ni Yehan para umupo ulit, at sinabi, ate, susunduan ko ang batang babae na iyon, huli na, ikaw at si Yoyo ay nagluluto sa bahay, sasamahan kita ngayong gabi. Okay lang, Xiao Han, kung gayon ay bumalik ka ng maaga. Nakarinig na sasamahan sila ni Yehan ngayong gabi, labis na natuwa sina Yeqing at Zhao Yuyo. Matapos lumabas si Yehan, agad silang pumunta sa kusina upang abala. Pinatakbo ni Yehan ang kanyang Treasure Mother X6 papunta sa paaralan ni Xiao Qingcheng. Sa pagsasalita, simula nang magsimula si Xiao Qingcheng na mag-aral, sinundo at ibinaba lamang niya siya mula sa paaralan sa mga unang araw. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya ginawa ang ganitong bagay. Mga bagay, iniisip ito, medyo nakakautang pa rin si Yehan sa batang babae na ito. Matapos makarating ni Yehan ang sasakyan sa gate ng paaralan, umupo siya sa sasakyan na naninigarilyo ng sigarilyo. Ilang minuto pa bago matapos ang klase, at hindi pa tumutunog ang kampana para sa pagtatapos ng klase, ngunit habang naghihintay, isang pamilyar na figure ang pumasok kay Yehan sa malamig na paningin. Si In Yaifei ba ito? Hindi, ang kanyang kapatid na si In Roonan, ang babaeng reporter. Matapos itong maingat na matukoy ni Yehan, sa wakas ay hindi niya inamin ang kanyang pagkakamali. Si In Yaifei ngayon ay may aura ng isang malakas na babae sa lugar ng trabaho, puno ng aura, ngunit ang babaeng nasa harap niya na eksaktong kapareho ni In Yaifei ay wala sa ganitong uri ng aura. Matalino. Nakita si In Roonan, orihinal na gusto ni Yehan na bumaba ng sasakyan upang bumati, ngunit nang makita niya ang isang binata na lumilitaw sa tabi ni In Roonan, tinalikuran ni Yehan ang ideyang ito. Ang binata na ito ay dapat nakasintahan ni In Roonan, medyo hindi komportable na maglakad ng ganoon na lang ng mag-isa. Isinara ulit ni Yehan ang pinto ng sasakyan, at tahimik na naghintay para matapos ang paaralan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang kampana para sa pagtatapos ng klase, at pagkatapos, isang malaking grupo ng mga maliliit na bata ang lumabas sa paaralan, nagchichiripan ng magkasama, at dumating na sila rito upang sunduin ang mga bata mula sa paaralan. Ang mga magulang ay masayang bumati sa kanila, bawat isa ay sumusunod sa kanilang sariling mga anak. Nakaupo si Yehan sa sasakyan, mahusay ang kanyang paningin, at agad niyang nakita si Xiao Qingcheng na namumukod tangi sa karamihan tulad ng isang manok. Ang batang babaeng ito ay nakatayo sa mga maliliit na batang ito na parang isang maliit na matanda, sinusundan ng isang grupo ng mga Boy Scout, tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit matapos makita si Xiao Qingcheng, ang mukha ni Yehan ay agad na dumilim, dahil sa sandaling ito, si Xiao Qingcheng ay nakasuot ng malinis na puting kamiseta at madilim na asul na maong, ngunit itinaas niya ang kanyang damit ng mataas at itinali ang mga ito sa ilalim ng kanyang dibdib, ilantad ang puting tiyan at pusod.
Ang ganitong uri ng damit ay kapareho ng maliit na batang babae sa pelikula, hindi siya mukhang estudyante. Kabanata 370. Sa paligid, ilang mga magulang ang nakaturo kay Xiao Qingcheng na parang nakatingin sa mga batang mayabang. Nagsimula na silang magbihis ng ganyan noong sila ay nasa elementarya pa, at okay lang sila kapag nag-junior high school o high school na sila. Bumaba ng sasakyan si Yehan na may madilim na mukha, ang kanyang mukha ay parang tubig. Orihinal na masaya siyang makita si Yehan na sumando sa kanya ngayon, si Xiao Qingcheng, ngunit matapos makita ang mukha ni Yehan, nilabas niya ang kanyang dila at agad na ibinaba ang kanyang damit, tahimik siyang naglakad sa harap ni Yehan at ibinaba ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na magsalita. Karaniwan, naglakas loob siyang kumilos na parang sanggol sa harap ni Yehan, ngunit hindi siya naglakas loob ng talagang nagalit si Yehan. Alam mo ba kung saan ako nagkamali? Tanong ni Yehan na may seryosong mukha. Alam ko. Kung alam mo, sabihin mo lang. Halos sumigaw si Yehan ng boses na ito, at nanginginig ang katawan ni Xiao Qingcheng sa takot. Hindi pa niya nakikita ang kanyang kapatid na nagalit ng ganoon, at medyo natakot siya, medyo nagkulang, at umiyak siya. Lumabas siya at sinabi, Kuya, hindi na ako maglalakas loob pagkatapos ni Qingcheng. Nakita ang batang babaeng ito na umiiyak sa unang pagkakataon, biglang lumambot ang puso ni Yehan, at halos nawala ang kanyang galit. Inilahad niya ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha at sinabi, Sige, medyo matigas ang ulo ng kuya mo kanina, huwag ka nang umiyak, hindi ka na dapat ganyan sa hinaharap. Alam mo ba? Tumango si Xiao Qingcheng habang umiiyak, ang kanyang nakakaawang hitsura ay napakaganda. Pero na, umuwi tayo sa kuya, nagluto na ang ate mo na si Ye Qing ng isang malaking mesa ng masasarap na pagkain na naghihintay sa atin. Pagkatapos, pinaandar ni Yehan ang sasakyan at umuwi. Nakaupo si Xiao Qingcheng sa co-pilot. Matapos makoks ni Yehan, naging masigla at cute na batang babae na naman siya. Kuya, huminto ka ng mabilis. Inaapi ang tiyahin ni Xiaozi, tutulungan ko siya. Bigla, nang nakatuon si Yehan sa pagmamaneho, biglang tumunog ang boses ni Xiao Qingcheng. Nakaupo ang batang babae sa co-pilot at gustong buksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nakita ito, nagulat si Yehan, at nagmadaling tinapakan ang preno. Ang sasakyan ay huminto sa gilid ng kalsada. Sa sandaling ay parada ni Yehan ang sasakyan, hindi na makapaghintay si Xiao Qingcheng na buksan ang pinto at tumakbo palabas. Bumaba rin ang sasakyan si Yehan, ngunit sa sandaling bumaba si Yehan ng sasakyan, isang puting sasakyan ang dumaan sa kanya na parang hangin. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Yehan, tatamaan siya ng sasakyan sa katawan. Kuya, bilasin mo? Dinala niya ang tiyahin na nag-iisip. Sa oras na ito, tumakbo si Xiao Qingcheng na may umiiyak na batang babae, at galit na sinabi, alam ni Yehan ang batang babaeng ito ay ang pamangkin ni Yin Rounan. Sumakay. Nakarinig nito, inilagay ni Yehan ang umiiyak na batang babae sa sasakyan, sumakay din si Xiao Qingcheng, at pagkatapos ay pinaandar ni Yehan ang kanyang sasakyan at hinabol ito. Ang puting sasakyan ay hindi pa lumalayo sa sasakyan ni Yehan. Sa loob ng ilang sandali, naabutan siya ng sasakyan ni Yehan. Matapos ang ilang mapanganib na galaw, napilitang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa mga tuntunin ng kasanayan sa pagmamaneho, ang lalaking ito ay hindi kapantay ni Yehan. Matapos mapilitang huminto ang sasakyan, isang binata ang bumaba mula rito. Ang binata na ito ang nakita ni Yehan na nakatayo kasama si Yin Rounan sa gate ng paaralan kanina. Gago, bakit ka nagmamaneho? Gusto mo bang patayin ako ng lousy? Alam mo ba kung sino ako? Bumaba ng sasakyan ng binata at sumigaw kay Yehan. Halos mapatay siya ng mapanganib na mga aksyon ni Yehan kanina. Lumabas ang kanyang ihi sa takot. Hindi na nag-abalang pansinin siya ni Yehan, kaya naglakad siya at sinipa siya sa lupa dahil nakita na niya na hindi normal si Yin Rounan sa sasakyan sa sandaling iyon. Matapos buksan ang pinto ng sasakyan, nakita ni Yehan na hingal na si Yin Rounan, namumula ang mukha at malabo ang mga mata. Halatang may naglagay ng gamot sa kanya. Kumunat ang noo ni Yehan, at pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng sasakyan at umupo. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi problema na pilitin ang mga katangian ng gamot sa katawan ni Yin Rounan, at wala ng ibang paraan. Sa ilalim ng operasyon ni Yehan, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay ipinadala sa katawan ni Yin Rounan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagising si Yin Rounan, na walang malay kanina, ngunit pagkagising, nagulat si Yin Rounan bigla, namula siya dahil nakasandal siya sa mga bisig ni Yehan sa sandaling iyon. Miss Yin, may naglagay ng gamot sa iyo, ngunit maayos ka na ngayon.
Nakita na nakasandal si Yin Roonan sa kanyang mga bisig at walang tibo, nahihiya si Yehan at sa parehong oras ay kailangang ipaalala sa kanya. Narinig ito, si Yin Roonan na hindi alam kung paano harapin si Yehan ay agad na umupo. Yehan, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, masisira ako ng day mohong iyon. Nagalit si Yin Roonan nang maisip ang binata na nagdaya sa kanya na uminom ng gamot. Matapos ayusin ang kanyang mga damit, agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nakita ang binata na inaapi ni Xiao Qingcheng, malakas niyang sinampal ang kanyang puki. Ang sipa na ito ay hindi tumama sa ibang lugar kundi sa mahalagang bahagi ng binata. Matapos ang sipa, mayroong isang hiyaw na parang baboy na pinapatay. Matapos makita ang eksena na ito, nakaramdam ng panlalamig si Yehan mula sa loob hanggang sa labas. Ang ilalim ng sarili ay tumataas pataas. Nakakatakot ang mga galit na babae, lalo na ang mga halos mawalan ng kanilang kawalang kasalanan, mas nakakatakot pa sila. Sinipa ang binata sa singit, galit pa rin si Yin Roonan, at pagkatapos ay nagpatuloy na sumipa ng 2 beses. Sa tabi niya, sinundan siya ni Xiao Qingcheng, natatakot na hindi magiging magulong ang mundo. Kawawang binata na sinipa ng mga sipa na ito halos mawalan ng malay, ang hiyaw ay mas nakakatakot kaysa sa pagpatay sa isang baboy. Sige, Miss Yin. Kung patuloy kang sisipa, dapat na mamatay siya sa sakit. Lumapit si Yehan upang pigilan si Yin Roonan, at binigyan si Xiao Qingcheng na nagsisigawan, ngunit ang batang babae na nagngangalang si ang batang babae ay napakabait, nagtago siya sa likod ni Yin Roonan na natatakot na ipanganak, hindi man lang siya naglakas loob na ilabas ang kanyang ulo upang tumingin. Mas mabuti kung mamatay sa sakit ang ganitong uri ng damuho. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, ang aking buhay, Yin Roonan, ay masisira. Iniisip ang insidenteng ito, galit si Yin Roonan ngunit medyo natakot din. Mabuti na lang at nakita ito ni Yehan ngayon. Kung hindi, talagang hindi niya naisip ang mga kahihinatnan. Bastardo, Yin Roonan, ikaw na babae? Ang aking tiyuhin ay ang alkalde, at ang aking pinsan ay si Tang Haibin, kapatid ni Yehan. Kung gagawin mo sa akin ang ganito ngayon, tiyak na sisiguraduhin kung mamatay ka ng masama, babae, dapat kitang rape muna at pagkatapos ay patayin.